Brothers and sisters, baka may dadagdag po kayo. Sister Nika, Sister Rem, Nanay Wilma, Sister Angel. Praise God, Sister Miming. Diba, ang ganda nung Hebrews 1. Medyo marami lang talaga tayong mga key verses, pero talagang connected sa Kanya. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa iyong pagpapahayag. Baka may gusto po kayong idagdag. Po. Sister Nika? Nadidinig po? Yes po. Audible po ako, ate? Yes po. Yung idadagdag ko lang po abang nakikinig ako, ate, yung pagiging isa nga po ng ama tapos anak. Tapos, sabi po kasi dito sa John 14 verse 7 to 11, dito nagtanong si Felipe. Pero una po pala, sinabi po muna ng Panginoon, after niya sabihin doon sa verse 6 na siya po ang daan ng katotohanan ng buhay at wala pong makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Tapos sabi sa verse 7, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Sabi po sa verse 8, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. At sabi sa verse 9, sumagot daw po si Jesus, kay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Sabi po sa verse 10, hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin, sabi sa verse 11, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Na siyang, nung nabasa ko din po dito sa may John 17 verse 9 to 12, mas naging malinaw po siya sa akin. Wait lang po. Sabi po dito, na-topic po ito ni Ate Angel kahapon. Tama po, Ate Angel. Walang kasama kahapon eh. Sabi dito sa verse 9, idinadalangin ko sila na nabanggit din ni Ate Lynn kanina. Yun, about nga din po sa na-topic ni Ate Angel. Idinadalangin ko sila at nagsasalita po yung Panginoong Hesus, hindi ang sanlibutan ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila'y sa iyo. Tapos sabi po sa verse 10, ang lahat ng sa akin ay sa iyo at ang lahat ng sa iyo ay sa akin. At nalululhati ako sa pamamagitan nila, which is nga po mga alagad ang tinutukoy po ng Panginoon. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo, iniiwan ko na ang sanlibutan ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. At sabi po dito, Amang Banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, na di ba nga po ang Panginoong Jesucristo, upang kung paanong ikaw at ako'y iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin. Dito nas magiging malinaw po no, na iisa lang po sila. Pero kapag nga po 'di ba, hindi pa tayo ganun kalalim, malilito po tayo. Kasi nga po 'di ba, para silang dalawa. Pero iisa po talaga sila. At sabi nga po dito, pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila maliban sa taong tiyak na mapapahamak, which is 'di ba si Judas nga po. So doon po no, ang Panginoon ay pinahayag niya yung kanyang sarili in a form of flesh na nga po, di ba nagkatawang tao siya. Kasi di ba nga pinadala niya na yung mga propeta way back pa ng Old Testament, pero hindi na nila. Now, ano po yung bumaba? Hindi pa rin naniwala yung mga tao mapapahamak. Pero naniwala po sa kanya yung mga tupa niya na siyang di ba nga po sinabi ng Panginoon na kilala ng tupa niya yung boses niya. Di ba nga po at sumusunod sila rito. At dito din po naput sa akin na bumaba po ang Panginoon, ang Diyos, upang turuan tayo kung paano tayo susunod sa Panginoon. Kasi di ba nga po, siya po yung naging halimbawa ng obedience at pagtitiis. Di ba po? At ganun din kung paano tayo magiging anak ng Diyos. Di ba po? So, doon po mas naging sa akin, na tinuruan po tayo ng Diyos kung paano tayo mamumuhay ng ayon sa kalooban niya, paano mapapanumbalik yung relasyon natin sa Kanya, paano tayo magiging obedient sa Kanya. Di ba po, binigyan tayo ng halimbawa in a form
iba nga po of flesh. Kasi kung parang words lang siya, totally na nabasa natin, napakinggan natin sa iba, pero hindi natin nakita. So, hindi natin maunawaan. Pero nung pinakita ng Panginoon, siya naging halimbawa na malalaman na natin kung paano. So, yun lang din po yung naput sa akin. Ewan ko po kung nag-gets niyo. Sorry na. Praise God. Thank you, Ate Lynn. Praise God, Sister Nika. Yan nga yung dapat talagang malaman talaga ng iba. Kasi nga hindi pinapakilala ng tama din ng ibang mga nagtuturo. So yun po yun, praise God, Sister Nika, para dyan. Baka meron po kayong idadagdag pa, Sister Rem, Nanay Wilma, Sister Angel. Wala na daw si Brother Daniel. Saka last time nga din na-reveal, sa 1 Corinthians yun na pag natapos na ang lahat, ibabalik na ng anak sa ama. Tapos ipapakita na sa atin na sila'y talagang iisa lamang. Yan nga po yung napahayag din ng vision kay Sis Angel. Praise God. Kalimutan ko kusang yun, 1 Corinthians. Yan. Baka may dadagdag pa kay mga kapatid. Amen, brother. Magandang hapon po sa lahat. Salamat po. At Hello, Brother Anthony. Ulit. Ayan si brother po po sa pala. lahat, mga kapatid. Share lang ako ng content, insight. Sige po, brother. Maraming salamat po sa salita ng Diyos at sa mga kapatid. Thank you, Lord. At sa iyo, Sis Lynn, ginamit yung bibig po ninyo sa pagpapayag ng salita ng Diyos. Babasahin ko lang po sa 1 chapter 63 verse 63 kung na ang 68 hanggang 69. So pwede naman po ninyong basahin siya sa 1 chapter 6 63 68 hanggang 69, Sabi po dito sa verse 63, ang banal na espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay mula sa espiritu at nakakapagbigay buhay. So, sabi nasa po sa verse 63, yung espiritu siya yung banal na nanirahan sa atin sa ating mga tao Kasi simula nung namatay ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, so sumaatin yung Espiritu ng Diyos. So, naninirahan po siya sa atin kasi tayo po yung templo ng Diyos. So, kaya may buhay po tayo sa harapan ng Diyos pag sinusunod po natin yung salita niya. Yan yung pinaka na lang, simple kong paliwanag. Kaya dapat po talaga na sumunod tayo sa Panginoong Jesucristo. Dahil siya po yung nangaral sa atin ng may katapatan. At siya lang po talaga yung naging sinugo ng Diyos na banal para po sa atin para mas madali natin mapaniwalaan dahil nga po sa may waga po yung salita ng Diyos. At minsan nagkakaroon ng confusion, pero awan ng Diyos, maganda po yung paliwanag ni Sis Lynn at salamat po sa Diyos. So magja-jump na po ako sa 68 Sabi po dito, sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami papunta? Kayo lang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya kami sa inyo at alam namin kayo ang banal na sugo ng Diyos. So yun po mga kapatid Talaga nung time na nangaral ng Panginoong Jesucristo dati po. Paswerte tayo kung nandun po tayo kasi manampalataya lang tayo, ligtas na tayo. Dahil na nandun siya, physical, on the spot. Pero ngayon, dahil na-fulfilled niya na, yung pinagawa sa kanya, at nakaupo pa siyang sa kanan ng Diyos, sa kaharian, which is naghihintay pa ng uling panahon na pagbabalik niya, So, ngayon, ang gagawin natin talaga, kung dati on the spot, manampalataya ka, maliligtas ka, kasi nandun siya, ngayon hindi. Ngayon kailangan natin magbasa ng salita ng Diyos at makinig po Kasi kung di tayo magbabasa at makikinig ng salita ng Diyos sa mga nagtuturo, sa mga may kaloob paano natin malalaman ang katotohanan Paano natin makikilala ang Diyos? Paano tayo makakapasok sa karan ng Diyos? Kaya nga sinabi siya yung
siya ang sa Panginoong Hesus, yung mensaheng nagbibigay buhay. Siya ang banal na sugo. Kaya wala nang ibang sugo ngayon sa panahon natin. Dahil kung tutusin po ngayon, ang tao dapat hindi na tinuturuan. Dahil yung salita niya ay nasa ating mga puso at isip na. Pero dahil may binigay pa rin na kanya-kanyang kaloobang Diyos sa bawat isa, kaya yung iba may nangangaral, nagpapagaling, kung anong kalagipang meron sila. Kaya napakadakila pa rin ang pag-ibig ng Diyos ng mga kapatid. Kaya ayaw niyang yung iba ay maiwan, no? Gusto pa rin ng Diyos na lahat makasunod o maligtas po. Kaya napakaganda ng topic ngayong araw, at kasi ang inisip ng tao, pag once naman ng palataya lang, ligtas na, hindi po yung ganun. Kailangan, pag nanampalataya ka, may kasamang pagsunod. At susundin mo yung, kung ikaw naman talaga ay sumusunod sa Panginoong Hesukristo, kailangan makipag-isa ka. Kasi ang pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo, dadalhin mo yung pamatok niya, no? Kung paano siya namuhay dati, ganoon din po tayo, no? Walang shortcut. Kailangan talaga natin naman sa apoy, no? Sa pagtitiis. Kaya siguro yun lang po muna, mga kapatid. Salamat po. God bless po sa ating lahat. Praise God, brother. Yun nga po, no, mga Ate, kapatid. meron pala. Yes, brother. Meron na, binigyan niya na ako. Pinaalala niya na yun, Praise nandun dito God. sa 1 Corinthians. So, ito lang, siguro dun sa, ito rin ate, connected rin siya din sa topic natin na iisa lamang talaga siyang Diyos, na sinabi nga po dito sa 1 Corinthians chapter 3, last verse po, dito po sa verse 23 na sinabi niya po, verse 22 to 23, na sinabi nga po dito, whenever Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or the present or the future, all are yours. Verse 23, and you are Christ, and Christ is God. Diba, napakalinaw po na ang ating Panginoon, ang ating Savior, ang ating Diyos, is Diyos po, mga kapatid. In the form of the flesh, na sinabi nga po natin, na pinapaliwanag mo po nga po kanina ni Ate Lynn, na He is God. Kaya po hindi talaga natin pwedeng itanggi or hindi natin pwedeng sabihin na ay tao lamang po siya. He is God in a form of a flesh. So, yun po yung pinakamalinaw po na binigay po sa akin ng Panginoon. Binasa ko po ito noon. Siguro last April pa po yun. Yung nireveal niya po sa akin ito na talagang iisa lamang po siya. Hindi po siya 3 or 4 or marami. Iisa lang po talaga siya. So, yun lang naman, Ate Lynn. Thank you po. Praise God. Amen. Praise God. Yun nga yung nabanggit natin, no? Nasa 1 Corinthians din, na yun nga, ang may spiritual, 'di ba? God is spirit, and yung nagtake siya ng human form, that is his natural body. So, kailangan po kasi yun para 'di ba dahil nga po dun sa flesh niya ay tayo naging isa. 'Di ba? Sa Diyos, tayo ay yung kanyang banal na dugo din, doon din ay nagkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Siya na po mismo talagang gumawa ng paraan para sa atin. Ganun tayo kamahal ng Diyos, 'di ba? Siya na po talagang mismo. Gagawin na lamang po natin, ibibigay na lang din natin yung buhay natin sa kanya at ipapamuhay siya, 'di ba? Yung pananampalataya natin hanggang sa huli. 'Yun ang sabi niya. Kahit sa hanggang Revelation, mababasa niyo po doon sa churches, 'di ba? Sabi doon, be faithful unto death. Hanggang kamatayan po ito, mga kapatid. Yan ang tunay na pananampalataya, hindi isang beses lang. 'Di ba? At ito nga din po yung nahanap ko na, mga kapatid, yung nabanggit natin nakaraan, yan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 24. Ayan yung sabi, pagkatapos ay darating ang wakas. Yan nga po, no, after pag dumating na po yung wakas sa kanyang pagbabalik, kapag kanyang ibinigay ang kaharian sa Diyos Ama, ibabalik niya po sa Diyos Ama. 'Di ba? Ibabalik na anak sa Diyos Ama ang lahat. Kasi 'di ba, pinasaloob po ng Ama sa anak ang lahat. Pero pagka natapos na po ang lahat, ibabalik niya din po sa Ama. Diyan po nagpapatunay na iisa lang sila. 'Di ba? Pagkatapos na lipulin niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat siya'y kailangang maghari hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang paa.
Yan po yun sa Hebrews. Di ba? Nandyan din yun na topic din natin sa Hebrews. Hanggang malagay niya yung lahat ng kaaway sa ilalim ng paa niya. Kasi may mission pa siya sa kanyang second coming. So, yun po yung nasasabi nga sa mga vision na binibigay or sa mga testimony na nakikita pa daw nila dalawa. 'Di ba? Nandun daw sa kanan ang Panginoong Hesus ng Ama. Pero pagka ito nga po, tulad ng sinasabi dito, ipapakita sa atin na magiging isa na lang po talaga sila. Kasi sila ay isa. 'Di ba? Sabi nga doon, no, maniwala kayo sa ginagawa. Yung mga ginagawa po ng Panginoong Hesus, hindi yung ginagawa ng normal lamang na tao. Diba? Bagkus po, yun ay Diyos. Ang huling kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Ito nga po yun, tatapon pa po kasi yung death and Hades. Diba? Sa ending, sa Lake of Fire, tatapon pa. So yan po yung inaantay pa. Sapagkat ipinasakop ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa, subalit kung sinasabi lahat ng bagay ay ipasakop, maliwanag na hindi siya kabilang na nagpasakop sa lahat ng bagay sa kanya. Subalit kapag ang lahat ng mga bagay ay pinasakop sa kanya, na sa kanya, ang anak ay pasasakop din sa kanya, sa Ama, na nagpapasakop ng lahat ng mga bagay sa kanya upang ang Diyos, ito na po yun, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Para nga po, yun nga po, isa na lang po, God is all in all. Yan na po yun mga kapatid, maraming salamat po. Magandang hapon mga kapatid, paano po kung palagi ka nagkakamali sa araw-araw na ginawa ng Panginoon? Actually, kapatid, tayo'y nadadapa, yes. Pero sabi nga po sa kanyang salita, kung tayo'y madapa, di ba, you fall 7 times, pero you get back up. Doon ka, yun po yung tayo'y, alam ng Panginoon na tayo, matadapa, magkakamali. Kasi nandito pa tayo sa flesh Nandito pa tayo sa katawan, 'di ba? Sa sinful flesh na 'to. Hangga't nandito tayo, madadapa pa rin tayo. Pero ang gusto niya ay tayo'y lumapit sa kanya. 'Di ba? Humingi ng tawad at magbago. Kailangan may pagbabago, kailangan lumalakad ka na sa righteousness. Hindi yung ikaw tinanggap mo ang Panginoon, tapos nandun ka na naman sa pamumuhay mo sa kasalanan. 'Di ba? Yun ang nangyayari po pagka gano'n, nandun ka pa rin sa pamumuhay sa kasalanan, walang nabago sa iyo. Walang kabuluhan yung binayaran ng Diyos. Diba? Ng kanyang buhay. So, repentance po, everyday repentance po tayo kapatid. Everyday na paglakad sa righteousness and holiness ng Diyos. Makipot po talaga to kapatid. Makipot na daan ang ating binabagtas araw-araw. Kaya talagang be faithful na sumusunod sa Kanya, sa Kanyang will, unto death. Hanggang the end po yan, hanggang sa pagbabalik niya. Yun po yan kapatid. Baka may dadagdag pa kayo mga kapatid. Thank you, Lord. Ayan. Praise God po, Sister Octavia. Sister Angel? Basahin ko na lang siguro itong nasulat ko. Sige. Isang mapagpalang hapon po mga kapatid. So, dito po sa natapik ni Sister Bless, mga kapatid. Kung sa Old Testament po, ang Diyos ay nagsasalita sa mga propeta. Sa New Testament po, ang anak ng Diyos na ang nagsasalita, kundi ang ating Panginoong Hesus. Katulad nga po na ipaliwanag ko kahapon, ang sanlibutan ay nalikha ng dahil sa ating Panginoong Hesus, na siya ang tagapagmana ng lahat ng ito, at dito naging shadowing po ng Diyos ang anak. 'Di ba? Sa Old Testament, hindi pa po totally talagang kilala ang Diyos. Pero nung magkatawang tao po ang ating Diyos sa katawang tao ng Panginoong Hesus, nakilala po siya. Pinakilala po siya ng ating Panginoong Hesus bilang tao. Ang ating Panginoong Hesus. So, nung makilala na po ang ating Diyos, napakilala na po sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, siya po yung naglinis at nagpatawad sa ating mga kasalanan. Siya ngayon, yung nakaupo sa kanang trono ng Ama na namamagitan sa mga tao. Naging mediator po natin ang Panginoon upang mapalapit po tayo sa Ama. Dahil ang lahat ng authority ay nasa anak, 'di ba? Dahil nga tayo ay pinagkaloob na sa ating Panginoon at bago tayo makalapit sa Ama, siya ang daan. Dadaan po tayo sa ating Panginoon. Kasi nga, 'di ba sabi nga po, the way, the truth, and the life is only our Lord Jesus Christ. Sa Kanya po dadaan ng lahat. So,
ang Panginoon at ang Diyos ay iisa lamang talaga. Kaya, mga kapatid, huwag po tayong malilito rito. Kasi, ang Diyos ay nagkatawang tao para nga po ipakilala siya. Para ipakilala na siya ay dakilang Ama ng lahat. Siya ay dakilang Diyos na nagkatawang tao sa ating Panginoon. So, bali po dito sa verse 4, bali, inano ko na lang to, Sister Bless, siguro. Dito sinasabi ng Ama, mga kapatid, hindi po pinili ng Diyos ang mga anghel na maging anak niya. Kasi nga po, dito po, papaliwanag ko po, kasi po mas dakila ang anak kaysa sa anghel. O ang Panginoong Hesus ay katulad ng Ama, kasi nga po, ang Panginoong Hesus ay banal katulad ng Ama. Nadadakilain ng lahat, maging ang mga anghel. Hindi ginawang anak ng Diyos ang mga anghel, dahil alam naman po natin, mga kapatid, ang mga anghel ay nagkakasala rin. Kagaya po ni Lucifer, 'di ba? Ni Satan. Nagkasala ang anghel kasi si Satan kasi nagkaroon ng pride. Kasi gusto niyang maging Diyos. Gusto niyang tumayo na siya ang Diyos. Pero hindi nga po 'yun kagustuhan ng ating Panginoon, ng ating Diyos, kasi nga mas dakila ang anak kaysa sa lahat. So kaya dito nagrebelyon ang mga anghel. Kaya dito maliwanag na hindi talaga magiging anak ng Panginoon ng mga anghel, at ito'y magiging servant lamang. Maglilingkod lamang po sa ating Panginoon. Kasi ang Panginoong Hesus po ang pinakadakila sa lahat. Hindi niya kayang pantayan ang kabanalan ng ating Panginoong Diyos. At ang ating Panginoong Hesus ang naging representation ng Ama bilang isang banal, upang siya ay makilala ng lahat, dahil ang Panginoong Hesus ay hindi nagkakasala. Sinless po ang ating Panginoon. Hindi po kagaya nating mga tao, even na mga anghel, ay makasalanan. Dahil nga ang Ama at ang Anak ay banal, dahil sila ay iisa lamang. Yan lamang, Sister Bless. So, yun lang naman ang naiano sa akin na nakuha kong ano dyan sa topic. Praise God, Sister Angel. Ayan, naging malinaw na, no? Ayan, mga kapatid. Baka may gusto pa po kayong i-dagdag before po tayo mag-closing prayer. Praise God sa mga buhay niyo, mga kapatid. Kasi po, nakokompleto po talaga yung topic natin kapag kami nagbabahagi. Kasi hindi lang po pinupuspos ng Diyos sa isa. Hindi lang sa isa, 'di ba? Kundi sa lahat. So, lahat po kayo nagbabahagi. Nakokompleto po talaga yung topic at mensahe ng Panginoon para sa lahat. Matulungan din po yung iba, 'di ba? Na the same way sa atin, na pinapahayagan din po ng Panginoon, ay sila din po ipahayagan din ng Panginoon. Maging vessel din po ng Panginoon. Yun po. Ay, hello po, brother. Baka gusto niyo pong mag-share regarding sa topic, brother, anong name ni brother? Brother Blue, Aris, brother Aris. Sige lang po, sis, kasi nasa work. Hello brother, blessed afternoon. Nakikinig ako sa inyo. Sige God bless po. sa lahat. Ayan po, welcome po kayo palagi dito, brother, sa live. Opo, Ano po, nakikita ko nga MWF palagi Sunday, dito, 1:30. Ayan, so wala na po siguro, no? Sister Rem, hello? Hello, Sister Rem. Ano lang po, siguro po ano lang, inside sa habang nakikinig po. Ano lang, ano po, talagang patunay lang na ang Panginoon ay mapagmahal, faithful, merciful, lahat. Kaya wala po tayong karapatan na questionin yung mga bagay na ginawa niya para sa atin, kasi para sa atin naman po lahat yun. Sa ikabubuti po natin yun. Kaya yung pong, di ba po meron pong ibang tao tinatanong kung totoong mapagmahal ang Diyos, kung totoong parang hindi ka, bulag po kasi sila, kaya hindi nila makita yung pagmamahal na ibinibigay ng ating Panginoon. Kaya sana po, mas marami pa po tayong kapatid na magising at
matanggal na yung veil sa kanilang mga mata upang makita po nila yung kung gaano kalaki, kung gaano kalawak, kung gaano nag-uumapaw ang pagmamahal po ng ating Panginoon. Yun lamang po. Praise the Lord po. Praise God. Maraming salamat po, Lord, sa buhay ng aking mga kapatid. Yan po, wala na po ba, mga kapatid? Nanay Wilma, baka may add ka pa po? Yan, wala na siguro, no? Tayo po ay manalangin na. Yan, tayo po yung manalangin ng mga kapatid. Tayo po yumuko at pumikit at pasalamatan po natin ng ating makapangyarihang Diyos dahil po sa araw na ito ay talagang nabusog na naman po tayo dahil sa kanyang mga pahayag sa atin. Tayo po yumuko at pumikit at manalangin na. Panginoong Diyos po naming makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, dahil sa hapon na ito ay pinuno at pinuspos nyo na naman po kami ng mga pahayag nyo, revelasyon nyo, karunungan, lahat-lahat ng kailangan namin sa aming pamumuhay dito, Panginoon. At para kami ay mahanda po sa inyong pagbabalik as holy, blameless, and righteous na siyang ginagawa po ng inyong banal na espiritu ngayon. Kami po ay sinasanctify nyo, pinapabanal bilang iyong kalooban na mangyari po sa aming buhay. At siyang nawa po patuloy naming dinadalangin na siyang matupad sa aming buhay ay ang kalooban mo lamang, Panginoon. At nawa ang lahat ng mga nakakapakinig ay maisa puso, maisa isip at maisa buhay po nila ang kanilang mga napakinggan. Yung mga wala pa po sa inyong kawan, Panginoon, na mga nakapakinig, nawa sila ay nataniman at mahipo niyo po ang kanilang mga puso upang masik na po ang inyong kaharian, ang kingdom of God and your righteousness, Panginoon. Nang sa gayon, sila po ay maidagdag niyo na rin dito sa inyong kawan. Napakasarap po sa piling nyo po dito sa inyong kawan kung nasan po kayo nagro-rule, kung saan kayo naghahari, nandoon po ang lahat-lahat ng aming pangangailangan, din nyo kami pinagkukulang, healing, provision, wisdom, lahat spiritual blessings, lahat ng yan ay nire-receive po namin sa pangalan nyo aming Panginoong Hesukristo. Hindi ko na po hahabaan ang panalangin na ito, Panginoon. Nawa gabayan nyo ang aking mga kapatid, ang mga nakakapakinig sa kanilang mga gawain ngayong hapon. At maging purposeful po nawa ang bawat isa para sa inyong kaharian. Magamit nyo ang kanilang mga buhay, maipagamit nila ang kanilang mga buhay sa inyo, makapaglingkod sa inyong kaharian, Panginoon. At nawa, ang inyong kingdom gospel ay ma-preach na po to all nations, Panginoon. At gabayan mo ang mga nag-share nito, nang sa gayon ay bigyan nyo pa po sila ng boldness, ng courage na maipalaganap ang inyong kingdom gospel, ang inyong mensahe, para nang sa gayon, ang lahat ay mataniman na po nito. Lahat-lahat ay kung mga nangangailangan ng awa niyo, Panginoon, kaawaan niyo po sila if you will. Let your will be done. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, for yours is the kingdom, the power, and the glory. In the mighty name of Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Ayan, salamat po. Thank you, Lord. Salamat, mga kapatid. Shalom, shalom. Shalom! Shalom, everyone. Kita po tayo sa Wednesday, if God's will. Bye, mga kapatid.